'di ba? No matter what happen, andito pa rin ako at patuloy na magmamahal at yun pa rin ang aking mararamdaman sa'yo. George Benson, Nothing's Gonna Change. My love for you, 12:20 po ang ating oras. Nako, kamusta naman ang ating naging long weekend, ha? Lalo na po dun sa kamustahin natin syempre yung mga hindi pumasok until yesterday dahil nga po sa declaration doon sa mga nasa gobyerno at sa mga nasa eskwelahan. O, 'di ba? Balik working mode ka na ba, ka-vibes, ha? O working mode na uli ang diwa mo dahil mukhang nasobrahan ka na, ha? Nasobrang ka na yata sa bakasyon. Oo, biruin mo, nadagdagan pa ng isang araw. Imagine, kahapon ng holiday dahil sa banta po ng ulan. Although, di ba, yung iba naman, naiwan pa rin ng bakasyon ang katawan, medyo tinatamad-tamad pa. Kamusta naman dyan? Tuting 3 days, 3 days lang ang weekend na naman ulit, 'di ba? Parang kakabakasyon lang, kaka-weekend lang. Eto, weekend na naman na. Ilang araw lang ang ipapasok mo. Nako naman. Kaya konting sipag na lang ulit at relax na naman tayo, 'di ba? Ka-vibes. Oo, so make the most out of this week, ka-vibes. Para naman mapagandaan natin ang panibagong buwan dahil next week simula na po ng Bear Months. Ang bilis talaga ng panahon, no? Buhay na naman ang diwa ng Kapaskuhan. Mula po sa Lunes. Tapos hindi natin namamalayan, patapos na po ang isang taon, isang buong taon na lilipas at mag-iiwan sa atin ng katagang what if, 'di ba? Sana ginawa ko 'yon, sana sinimulan ko na o sana nagdesisyon na ako. 'Di ba yung mga words of thoughts of regrets ka-vibes na minsan parang sayang mga panghihinayang. Kaya ngayon pa lang habang may panahon pa, ngayong 2025, kung meron kang gustong gawin, simulan pa rin. Simulan mo na yan, ka-vibes, piliin o matagal nang gustong pagdesisyonan, pag-isipan mo na ng husto at gawin mo na bago pa lumipas na naman ang panahon at umabot sa pagsisisi. Sabi nga nila, 'di ba, laging nasa huli ang pagsisisi, ka-vibes. So totoo 'yan, ha? Pero paano mo nga naman malalaman kung hindi mo susubukan, 'di ba? Minsan kaya tayo nauubusan ng oras ay dahil natatakot tayo na gawin ang isang bagay. Natatakot tayong gawin yung gusto sana nating gawin. Hanggang sa maunahan na lang tayo ng iba at nakaramdam tayo ng panghihinayang, 'di ba? Ikaw ba, ka-vibes? Meron ka bang pinanghinayangan na hindi mo ginawa dahil sa takot or uncertainty, 'di ba? Yung wala naman talagang kasiguraduhan ng lahat dahil hindi natin kayang i-predict ang future, pero kung pag-iisipan natin at intindihin ng mabuti, malaki ang chances na makuha ang gusto natin. Ang pwede lang humadlang ay ang takot, 'di ba? Takot na baka hindi pumabor sa atin ang tadhana, takot na baka mamaya hindi ganito yung kalabasan na gusto natin. But again, life is all about risk, ka-vibes. You will never know unless you give it a try. Sabi nga, 'di ba? It's all about the choices that we make. Minsan talaga kailangan nating pumili kung ano ang susundin natin. Ang puso ba o ang utak? Ayan na. Sa anumang aspeto ng buhay, kailangan nating mamili. Laging may risk. Madalas may mga pagkakamali at madalas may mga regrets. Pero kapag may opportunities, kailangan lagi kang handa to take the risk. Sabi nga nila para malaman mo kung tama ba o mali. 'Di ba? You will never know kapag hindi mo naman tinry paano mo malalaman kung tama ang choice mo, and then good for you kung tama yan, 'di ba? Kung mali naman, at least you learn. Sabi nga, okay lang magkamali basta't matuto ka dun sa pangalawa. 'Di ba? Valuable lesson na magagamit mo sa mga susunod na opportunities. Wala namang perfect choices, ka-vibes. Laging may chances. May naalala ka bang pagkakataon sa buhay mo na pinalagpas mo na hanggang ngayon ay pinanghihinayangan mo, ka-vibes? Kagaya na lamang po ng sitwasyon ng ating letter sender na si Carmen. Kaya pakinggan mo po yan, ka-vibes, Siyempre, welcome dito sa Love Me, Kathy G. At abangan nyo po ang ating letter na babasahin mamaya lang. Siyempre, kasama nyo na naman po ako, ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. All the way until 3 p.m. po tayo magkakasama-sama. At siyempre, ka-vibes, ayun nga po ang ating katanungan for today. Ang ating Kathy G asks, ano ang sitwasyon na hanggang ngayon ay iyong
Pinanghihinayangan. Napakanta ka na ba ng nanghihinayang? Oo, nanghihinayang na sana ginawa ko, Kathy G. Nanghihinayang na sana tinuloy ko na lang. Nanghihinayang na sana sinagot ko na lang. Nanghihinayang na sana hindi ko ginastos. Well, kung ano man yung panghihinayang na yan ka-vibes, samahan mo ako dito sa Love Me, Kathy G. Saying hello muna sa lahat po ng mga nanonood po sa atin sa Facebook Live. Hello po sa inyo. And sa walang sawang nakikinig po sa atin sa kanilang mga radyo. Maraming salamat ka-vibes dahil tuloy lamang po ang ating tugtugan kaya walang bibitiw. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. Na nasa darkness, 'di ba? Ikaw ba ka-vibes na sabi mo na ba 'yan? Take me out of the dark, my Lord. Kasi hindi ko kinakaya, kailangan ko na ng liwanag. 'Di ba? Sabi nga nila kapag ganyan na nakakaranas ka ng darkness sa buhay mo, magdasal ka lang. Magdasal ka lang, kumapit ka lang sa kanya at siguradong na makikita mo ang liwanag na hinahanap mo. 'Di ba? Oo, wag tayo basta-basta susuko sa hamon ng buhay. Ganun lang 'yun eh. Take me out of the dark, my Lord. And syempre, 12:53 pong oras natin. And kayo pa rin po yung nakikinig sa Love Me, Kathy G. Ayan, at ang ating nga pong Kathy G Ask Ka-Vibes, ano ang sitwasyon na hanggang ngayon ay iyong pinanghihinayangan? Yung bang napakanta ka ng nanghihinayang? Bakit? Bakit ka umabot sa point na nanghihinayang ka dahil ang dami mong pinalagpas na pagkakataon? Nandyan na, humanap ka pa ng iba, 'di ba? Nandyan na, hindi mo pa ginrab, nandyan na, pero nagpumilit ka pa na ipagsiksikan, ipilit yung gusto mo. Ano nangyari? Nawala. Ayan ha. Alam niyo ka-vibes ha, marami talaga mga bagay na pinanghihinayangan natin at mostly sa mga reason na pinanghihinayangan natin sa isang tao, yung hindi nasulit yung pagkakataon na nandyan na eh. Hinayaan mo pa siyang makaalis. Hinayaan mo pa siyang mapunta sa iba kasi nagpa-cute ka. Iniisip mo na meron pang darating na much better dun sa taong yun. Kaya ano nangyari? Nung umalis, doon mo lang na-realize, ay, sayang, 'di ba? Yung maling decision na siya yung pinili mo over dun sa isa na mas minamahal ka kasi nga, mas naramdaman mo sa kanya at mas nakita mo, mas cute siya, Kathy G, mas gwapo siya. Maraming ganyan ha, na nanghihinayang dahil hindi pinili kung sino yung dapat para sa kanya kasi mas pinili niya yung standard na gusto niya. Gusto ko kasi siya kasi ang gwapo niya. Gusto ko kasi siya macho siya, Kathy G. Or I like her kasi sobrang sexy niya. Sobrang, alam mo yung ganon, sa sobrang dami nating mga standard sa buhay, napipili natin minsan mali. O, 'di ba? Para may galit. And of course, yung pagkawala ng bagay or tao, nangiinis. 'Di ba? Kung bakit? Bakit tayo nanghihinayang. Nanghihinayang nga kasi nga nawala, hinayaan nating ma-let go yung taong yun, 'di ba? Oo, ganun lang yun. Kaya kung minsan, wag masyadong choosy, wag masyadong mapaghanap, ha? Para hindi tayo nanghihinayang. O, 'di ba? Tonyo, ha? Wag ka masyadong mapaghanap, ha? Para hindi ka nanghihinayang doon sa mga opportunity na nandyan na. O, 'di ba? Saying hello sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Uy, hello Sir Berg. Hello, thank you so much. Ayan, sa panonood. William Mortel, Miss, Sherry Ann Asebog, Urnance. Thank you so much for tuning in. Also, Miss Altesa, Arlene Aquitania, Gloria Kimisiano, ang mga suki po natin, sina Angela Redaha. Happy Lunch Wednesday, Kathy G. Simbang Baklaran today, mainit dito sa Malolos, Bulacan. Uy, oo, ang sarap magsimba dyan sa Malolos, Bulacan. Siyempre, very historical ang simbahan na yan. Ayan, kamusta po kayo dyan? Ako, pag lumabas at sobrang tindi ng init, magdala ng payong para hindi mainitan at hindi magkasakit dahil biglang uulan. Oo, 'di ba? Kaya mag-ingat po tayo. Ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story. Nababasahin ko na po in just a short while ang story po ni Carmen. Ano ba ang pinanghinayangan ni Carmen? Ano ba ang hindi niya ginawa? Naging choosy ba si Carmen? Or si Carmen ay may hinayaang tao? Abangan nyo po ang kabuuan ng story na yan dito lang. Of course, sa Love Me, Kathy G, dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Sitwasyon na hanggang ngayon ay iyong pinanghihinayangan. Sana hindi ko sinaktan ang puso niya. Sana yung sinabi kong I'll never break your heart, sana tinotoo ko.
'Diba? I'll never break your heart. Ano ba ang pinanghihinayangan mo ba, ka-vibes? Ngayon ba meron kang pinanghihinayangan na hindi ka kumain ng almusal, ngayon gutom ka? Pinanghihinayangan mo ba na hindi mo pinili yung ulam na dapat yun ang gusto mo, mas pinili mo yung kagaya nung kasamahan mo sa trabaho? Anyways, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today coming from Carmen. Ano bang panghihinayang ni Carmen, ka-vibes, ha? Sabi nga 'di ba, malalaman mo lang na sana yun ang pinili mo kapag natapos na, kapag hindi mo na yun napili or hindi na yun nangyari. Sana sasabihin mo na lang, maybe this time, Kathy G, tama na ang gagawin ko, tama na ang magiging decision ko para wala ng panghihinayang. Maybe this time, abangan nyo po ang story ni Carmen. This love letter is from Carmen. Dear Kathy G, magandang araw sa inyo. Pakitawag na lang akong Carmen, 24 years old mula sa Florida, Pampanga. Kathy, sumulat ako para humingi ng advice mula sa iyo at pati na rin sa mga nakatutok sa programa mo. Gusto ko rin sanang marinig ang mga opinyon nila sa kwento ko. Lagi kong naaalala ang isang tao na hindi ko nakita ang halaga noon. Sisimulan ko ang aking kwento nung elementary pa lang ako. Kathy, grade 5 ako nung una kong nakilala si Aero. Transferi siya galing sa ibang school. Nung unang pasok niya sa klase, pinagkaguluhan siya ng mga classmates ko. Oo, gwapo siya pero sobrang OA naman ang mga reaksyon ng mga kaklase ko nang dumating si Aero. Lagi silang nagpapapansin dito, mga classmate ko na babae pa ang nagbibigay ng pagkain, papel at kung ano-ano pa kay Aero. Hindi naman nagtagal ay naging kaibigan ko rin si Aero, Kathy. Oo, crush ko na rin siya sa pagkakataong naging malapit kami sa isa't isa. Sino ba namang hindi magkakagusto sa kanya, Kathy? Gwapo na, matalino pa. Tahimik lang siya, Kathy, hindi siya yung magulo at maingay sa klase at lagi siyang nag-aaral ng mabuti. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng lumalapit sa kanya, sa akin naman siya lapit ng lapit. Okay lang naman sa akin na magkaroon ng kaibigang lalaki. Pero iba si Aero, Kathy, sa ibang mga lalaki. Medyo feminine siya gumalaw kaya madaling makapalagayan ng loob at hindi mahirap maging close, Kathy. Elementary pa lang kami, madalas niya akong hinahatid sa bahay kahit na ayaw ko, Kathy. Sabi niya gusto niya lang ma-sure na safe akong nakakauwi. Minsan, binibigyan niya din ako ng mga pagkain at may mga sweet na bagay siyang ginagawa sa akin. Hindi ko naman yun binigyan ng meaning dahil mga bata pa kami noon kaya hindi ko na masyadong inintindi. Nung high school na kami, nandun na rin ang closeness namin kahit magkaiba na kami ng section. Lagi pa rin niya akong inaaya tuwing break time, sabay kaming kumakain. Kathy, sa sweetness niya ay nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi rin naman nagtagal ay umamin siya sa akin na gusto niya ako. Sa pagkakataong yun, nalinawan ako sa mga kilos na pinapakita niya. Naintindihan ko na ang lahat. Hindi ko na rin tinago ang nararamdaman ko para sa kanya, Kathy. Umamin ako na gusto ko rin siya. Pero sinabi ko sa kanya na hindi pa ito ang tamang panahon dahil mga bata pa kami at nag-aaral pa. Sumang-ayon naman siya, Kathy, at nangako siya na aantayin niya raw ako hanggang sa pwede na at handa na ako. Nagpatuloy ang namamagitang mutual understanding sa amin o MU na umabot ng 4 na taon. Masaya ako, Kathy, mga panahon na yon. Naranasan kong tumakas sa bahay para lang makipagkita sa kanya. Pero ang sabi niya, pupunta na lang daw siya sa bahay para hindi ako pagalitan ng magulang ko. Pinigilan ko siya sa gusto niya dahil mahigpit ang mga magulang ko pagdating sa mga manliligaw sa akin, Kathy. Kaya natakot ako na baka mapagsabihan o mapagalitan lang kami. Madaming beses niya akong pinuntahan sa bahay kahit ayaw ko. Hindi ko siya pinapapasok.
Marami siyang efforts na ginagawa sa akin noon kahit na ayaw ko pang mag-boyfriend. Ipinakita niya na desidido siya at pinapatunayan niya ang sarili niya sa akin. Hanggang sa tumungtong kami ng third year high school. At habang lumilipas ang panahon, Kathy, mas madami kaming nagiging kaibigan. Lumalawak ang mundo na ang aming kinagalawan. Dumating kami sa point na may mga tao na malapit kay Aero ang pinagseselosan ko na. Dahil malapit siya sa mga babae niyang kaibigan, sinabi ko naman yun sa kanya at naiintindihan niya naman ako. Ganon din siya sa akin, Kathy. May mga kaibigan akong lalaki na pinagseselosan niya, kaya dumistansya ako para hindi na siya mag-alala pa. Nung fourth year high school na kami, dito na pumasok ang madalas naming pag-aaway. Busy na rin dahil graduating na, Kathy. Habang nagkakalabuan kami, meron akong classmate na nagpaparamdam sa akin. Si Bien. Katulad ni Aero, malambot din kung kumilos. Lagi kaming tinutukso sa klase at hindi nagtagal, nadala ako sa mga matatamis na salita at clinginess ni Bien. Sinagot ko si Bien kahit na MU pa rin kami ni Aero, Kathy. Nung nalaman ni Aero na ganoon ang nangyari, nasaktan siya, na-guilty ako dahil nasaktan ko si Aero. Kinonfronta ako ni Aero, Kathy, at sabi niya hindi niya daw akalain na sasagutin ko si Bien na bago ko lang nakilala. Kumpara sa kanya na matagal nang naghihintay sa akin. Pero hindi ko siya pinayagang maging boyfriend. Humingi ako ng tawad sa kanya at marami siyang masasakit na salitang binitawan. Tinanggap ko ang lahat ng masasakit na ito. Dahil kasalanan ko rin naman. Block na ako sa lahat ng social media accounts niya, Kathy, at mula noon ay wala na akong balita sa kanya. Ang huling bagay na tumatak sa aking isipan hanggang ngayon ay ang sinasabi niya na sinaktan mo ko, pinaasa mo ko na magiging tayo. Ayoko na ulit masaktan ng babae sa pangalawang pagkakataon at kung hindi ikaw, kapwa ko na lang ang mamahalin ko. Tinutuon niya ang sinabi niya, Kathy. Wala na kaming connections pagkatapos naming mag-usap pero may nakarating sa akin na meron na siyang karelasyon na lalaki rin. Feeling ko kasalanan ko kung bakit siya nagbago. Sobra akong natauhan dahil hinayaan ko siyang mawala. Ipinagpalit ko siya sa lalaking hindi ko lubusang kilala. Nagkamali ako, Kathy. Hindi nagtagal, nagkaroon uli ako ng manliligaw at sinagot ko ito. 2 taon na ang nakalipas, wala na akong communication kay Aero, pero may mga araw at oras na naaalala ko siya, namimiss ko siya. Sa kasalukuyan, Kathy, wala akong boyfriend. Siguro karma ko na din dahil nga sa ginawa ko kay Aero. Lagi akong niloloko ng mga nagiging karelasyon ko. Wala akong mahanap na matino at totoong taong kaya akong panindigan at mahalin. Kathy, 6 na taon na ang nakalipas, hindi pa rin nawawala sa isip ko si Aero. Kahit noong mga panahon na may karelasyon ako, binibisita ko ang social media account niya gamit ang dummy account ko. Hindi ko alam, Kathy, sobra akong nangihinayang kay Aero. Gusto ko na siyang kalimutan pero patuloy pa rin akong minumulto ng mga happy moments na meron kami noon. Minsan gusto ko siyang i-message para naman magkaroon kami ng closure o kung saan ay magpag-asa or may pag-asa pang maging kami sa pagkakataong to, Kathy. Wala akong lakas ng loob para i-message siya. Gustong-gusto ko siyang kausapin pero madaming tanong sa isip ko na baka hindi na pwede at may karelasyon na siya. Baka galit pa rin siya sa akin at marami pang katanungan sa isip ko, Kathy. Gusto kong tapusin ang sulat kong ito sa isang tanong. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Lubos na gumagalang, Carmen. Ikaw na nga nagsabi, pogi yung tao, 'di ba? Ang dami mo pang hinahanap. O ano ngayon nangyari? Humanap ng lalaki. Iba na lang ang ginusto. Kasalanan mo? Well, hindi naman, 'di ba? Normal lang naman talaga na nagkakaroon tayo ng mga choices sa buhay natin. Yun lang talaga, nagkakaroon din tayo ng panghihinayang na sana ganito, na sana ganyan, 'di ba? Hindi sana aabot sa point na may panghihinayang sa part mo
kung binigyan mo ng chance yung tao, hindi nagmaganda ka rin Oo, 'di ba? Well, ganyan talaga, that's life. Well, ano nga ba dapat gawin nitong si Carmen? Kailangan pa ba niyang makipag-usap dito kay Aero for closure? May closure pa bang naghihintay sa kanilang dalawa? Now na itong si Aero po ay meron ng kinakasama, meron na siyang iba at kapwa niya. Kapwa ko, mahal ko, parang ganun. Anyways, ka-vibes tulungan po natin si Carmen, 0916-563-1777. Yan po ang ating text line. Or pwede nyo po i-post sa ating pong Facebook Live or sa 92.3 FM Radio Manila. That's our FB page or my FB page, DJ Cathy G. 'Di ba? Meron talagang, darating talaga sa punto ng ating buhay na manghihinayang tayo at sasabihin natin, hanggang ngayon Cathy G, hindi ko makalimutan na sana binigyan ko ng chance yung tao. Hanggang ngayon nahihirapan ako. Hanggang ngayon nagsasuffer ako sa maling desisyon ko. Hanggang ngayon nasasaktan ako. Sana siya pinili ko. Sana binigyan ko ng chance, no? Na maramdaman ko yung love niya sa akin para hindi ko ito nararanasan na hanggang ngayon naiisip ko pa rin siya. Hanggang ngayon kasi mayroon akong nararamdaman sa kanya. Payuhan po natin si Carmen. Nakarma siya dahil nga sa mga naging karelasyon niya, walang nagtagal and up to now, ang naiisip niya pa rin hanggang ngayon ay itong si Aero na sinaktan niya. Ano nga ba ka-vibes yung kaibahan ng gusto at mahal, yung love and infatuation na sinasabi? According po sa Why We Love, The Nature of Chemistry of Romantic Love, yung gusto mo lang, ibig sabihin yan, yung surface level attraction, yung base ito sa physical attraction, admiration or convenience, pwedeng dahil gwapo naman talaga at nakita ko ang picture nito, maganda, mabait o masarap kausap, 'di ba? Yun yung isa. And yung iba naman yung dopamine driven na tinasabi, yung ayon po sa neuroscience, kapag na-attract tayo, naglalabas tayo nito sa utak natin, yung reward chemical. Kaya masaya at kilig yung nararamdaman natin. Di ba? Pag nakikita natin yung isang tao, yung crush natin, parang iba yung pakiramdam. May kilig factor. Oo, and yung short term, madalas, mabilis nagbabago. Pwedeng bukas, iba na yung gusto mo. Yun yung gusto mo lang ka-vibes ito yung I'm explaining sa inyo yung gusto, difference of gusto at mahal. And of course, yung self-focus, nakatulad yung sariling damdamin mo. Gusto ko siya kasi napapasaya niya ako sa ganung certain factor lang nararamdaman. Yung mahal mo na, yan po ay explain ko later. Ito muna ang mga reaksyon at payo para sa ating ka-vibes na si Carmen na sumulat po sa atin. Yun nga po, ang sabi ni Carly Jelaine, Happy Tuesday, Cathy G. Ang title po ng letter ay Nanghihinayang. Sige, we'll see. Pakibati naman po kami dito sa Silang Cavite. Always nakatutok po sa station nyo, Move on na lang ikaw, girl. Ganun talaga, nasa huli pagsisisi. Ipag-pray mo na lang na sana makahanap ng tulad ni Aero. Ang title po ay Nanghihinayang from Silang Cavite. Na umuulan ngayon, pabati po kami na palaging tune in. Hello, thank you so much, Carly Jelaine. At sa lahat ng mga kasama mong nakatutok dyan sa Cavite. Sherry Ann Asebog or Narce, nasa huli talaga pagsisisi, Miss Cathy G. I guess yung title Panghihinayang. O, diba? Kasi naman may panghihinayang naman talaga. Cell G, ouch! Sad, pero move on na lang, Ate Carmen. Nasaktan mo na siya noon, ngayon, nagbago na siya. Tanggapin mo na lang na hindi kayo pwede. Yan po ay coming from Facebook Live and this one naman coming from sa Facebook Live pa rin. Sabi ni Yausaf, Cathy G, ako po ang pinanghinayangan ko noon ay i-let go ang isang lalaki na nagmahal sa akin ng totoo, kaso nag-decide ako na wag na lang kasi kung magsasama kami, kawawa naman ang asawa niya at 2 anak niya, kaya ako na lang ang lumayo. Oh, tama lang yung ginawa mo. Nanghihinayang man ako pero alam ko na tama ang naging desisyon ko. Totoo, Yausaf, buti na lang at hindi ka nagpabulag doon sa iyong pusong mali. Ayan Pabati po kami dito, ECAJMW Full Sublimation located at Mulawin, Dasmariñas, Cavite. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much. Hello MJ Vlogger. Ayan, shout out The Breads, Beverages, Sambog, Corella, Purok 5. Thank you so much for tuning in. Also, hello sa Top R Bakery naman. Puro mga tinapay ito Hello din Pantoja Bakery. Ayan, thank you so much sa pakikinig po sa Love Me Cathy G. Ayan, shout out De Castro, Santa Lucia, Pasig City. Tune in yan, Cathy G, sa'yo. Thank you. Ang dapat mo lang gawin ay mag-move on at ipagdasal na sana tuluyan ka na makalaya sa nakaraan mo. Sabi naman niya ni Shell Troyo,
ng Las Piñas. 2:01 po ang ating oras, ka-Vibes. Standby sa lahat pa at sa mga nagbibigay pa ng reaksyon at payo for Carmen. Kaya ka-Vibes, walang bibitiw. Dito lang yan sa Love Me Kathy G, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes. To me, if I sing you a love song, will you sleep? Or if I sing you a love song, will you give me money? 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-Vibes. 2:19 po oras natin. At syempre, hello pa rin po sa lahat po ng mga nakatutok at nakikinig po sa Love Me Kathy G. Kamusta ka naman, ka-Vibes? Kamusta naman ang biyahe? Okay ba? Matraffic ba? O chill lang ha? Ganun talaga, normal naman talaga yan na mga ganitong oras. Ayan, but then siyempre, dapat pa rin tayo magpasalamat dahil meron tayong trabaho at merong kang pasahero na naisasakay. Oo, 'di ba? Anyways, ka-Vibes, ang story po natin ay galing kay Carmen. Si Carmen nga po na i-share ang story kung papaano siya ngayon nagsisisi, nanghihinayang sa point na hanggang ngayon ay naaalala niya pa rin itong si Aero. Ang lalaki nagparamdam sa kanya, ang naging ka-MU niya, pero hindi niya to sinagot totally dahil nga for her, hindi pa pwede, may mga ganun pang rason, pero may sinagot na iba na naging reason kung bakit nasaktan at eto ngayon at lumayo si Aero sa kanya at may binitawang pangsalita na kung hindi nga siya ay para sa babae, nasasaktan lang siya, doon na lang siya sa lalaki, diba? Ayun ngayon at feeling nitong si Carmen, karma ang inabot niya dahil hindi na naging successful ang iba pa niyang naging karelasyon. Kanina we were explaining ano nga ba yung difference ng gusto at mahal. Yung gusto nga, yung gusto mo lang at yung tinatawag na mahal mo na. Yung mahal mo na is a deeper emotional bond. Hindi lang physical attraction ito, kundi may empathy, commitment at acceptance ka ng nararamdaman. At yung tinatawag kapag lumalalim na yung relasyon, lumalabas na yung oxytocin na tinatawag, yung bonding hormone na nagdudulot ng tiwala at emotional security. Ayan. And yung long term naman, yung hindi yung hangad na nawawala kahit may problem kasi nga may commitment at pagpili. So yun yung difference, ka-Vibes, ng gusto mo lang at mahal mo na. So saan ka doon? Gusto mo lang o mahal mo na? May nararamdaman ka na. Sabi na Engineer Tadeusz Conti from text line, Kathy G, sa Pisika, may teorya na in every action there will always be equal and opposite reaction. Wow, very engineer ha. Sa akin po palagay, Carmen, hindi huli ang lahat. Makabago na kaya't nararapat ay paglaban mo ang nararamdaman. Pakatandaan na hindi maitatama ng isang pagkakamali ang isa pa ulit na pagkakamali. Nasusulat sa Biblia na kapag ang bunga ng ubas ay hiwalay sa tangkay, tuluyan itong malalanta. Si Aero ang iyong buhay at pag-ibig, madaling ibalik ang nawalang pag-ibig. Bakit hindi ka sumubok kung ang katumbas nito ay ang tinatawag na forever? Asahan namin yan, Carmen. Thank you, Engineer Tadeusz Conti. Evangeline Sabanal ng Las Piñas, nag-move on para makapagsimula ka muli. At least, natuto ka na mga naging karanasan mo. Ang title niyang Kathy G, Pagsisisi. Romel Ramao, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, Manliligaw, Kathy. Sabi ni Romel and Wilson Gayagoy ng San Jose del Monte, Bulacan. Pinaasa ang advice ko kay Carmen. Sinaktan niya noon sisi siya ngayon. Move on na lang siya. Ganun talaga. Thank you, Wilson. Hello dyan sa Bulacan, sa San Jose del Monte. And this one is coming from Facebook Live. Mag-move on ka na lang para makausad ka. Sabi ni Juliana Taine and Kathy G. Title po is Manliligaw. Dami ng ligaw From Romel Ramao ng Quezon City. Ayan. Salamat, Romel. And salamat pa rin po sa inyong mga reaksyon at payo for Carmen. Hello to Miss Altesa. Sabi niya, sayang na sayang talaga. Nasa uli ang pagsisisi. Mag-move on ka na lang at darating din ang para sa'yo. Hello. Ayan, syempre sa Iosino Cruz and Herrera family, Arlene Aspira sa Kitanya. Hello also to you, Miss Mary Dulay, William Mortel, Miss Sari Lerma, and Kier Mondoyo. At sa lahat pa rin po, of course, also to Villarta Eduardo. Kathy G, para sa akin, pinanghinayangan ko ay pera. Kung may pagkakataon na pwede makapagbago ng buhay ko, yan ay hindi ko palalampasin. Laging titik o tatak, Jensen. Uy, hello sa 97.5 Jensen sa lahat po ng mga nakikinig dyan. Same also dyan sa 102.3 Baguio. Hindi pa huli ang lahat, Villarta. Pwede ka pa magbago. Oo. Dami-dami pa, mahaba pa ang
panahon. Ka-Vibes 2:24 po ang ating oras and pwede pa kayong humabol sa ating title. Kung ikaw ay meron ng nasa isip na title ng ating story for today for a chance to win 500 pesos or habol na po before our final advice for Carmen dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes. Rin ako, 'di ba? If ever na magmahal ka ulit ng babae, nandito lang ako. Oo, kinikilig nga siya 'di ba? Sabi niya, nandito lang ako, mag-aantay pa rin ako sa'yo. If ever you change your mind. Oo, kilig na kilig nga 'di ba? But anyways, end of the program ng atin pong letter sender nga na si Carmen na hindi niya maintindihan ngayon kung bakit. Ngayon siya nagkakaroon ng panghihinayang matapos niyang baliwalain itong pagmamahal ni Aero sa kanya. Pero ngayon, sabi niya, Kathy G, nanghihinayang ako and feeling ko na karma ako dahil lahat po naman nakarelasyon ko ay hindi nag-work at ito nga pong si Aero ay hindi na nakipagrelasyon pa sa babae, lalaki na ang ginusto. So, di ba, sobrang nakakasad dahil talagang darating ka sa punto ng buhay mo na manghihinayang ka talaga But anyways, humabol si Fire Jezreel from text line. Kathy G, hanggat ang pagpapahalaga ay naging basura at ang pagkasarili ay namumutawi, tiyak luha at panghihinayang ang kapalit. Good afternoon sa lahat. Medyo not feeling well mga ka-vibes. I miss you all. Uy, we miss you also, Fire. Bakit? Anong sakit mo? Ayan, para kay sender, bigyan mo ng respeto mo ng sarili mo. Kung ay paglaban mo naman ay nasa bisig na ng iba, wala nang masama ay paglaban mong nararamdaman kung alam mo ay pareho pa kayong single or wala nang matatapakang emosyon. Huwag maging sakim ng dahil lang sa pansariling nararamdaman Matutong timbangin at balansin ang kumpas ng buhay lalo na't sa larangan ng pag-ibig. Wow! Accept and move on at huwag magpahangad sa sitwasyon na sa umpisa pa lang ikaw na ang sumira. Totoo naman, 'di ba? Everyday nakikinig kahit walang entry. Wow, thank you so much, Fire Jezreel. JC Graphics, Sublimation de Paro North, Caloocan, sina Ate Jelly, Clarissa, Merly, Maki, and my loves, Jemmar. Get well soon to you, Fire Jezreel Capistrano. Thank you so much. At sa lahat po na nag-effort. Ayan, Sherry Ann Asebog Unarse. Ganyan po talaga pagdating sa pag-ibig. Minsan hindi natin inaasahan na kung sino yung nauna, siya pa yung hindi mabibigyan ng pagkakataon. I guess pag-ibig po yung title. Thank you sa lahat po naman nag-effort at nagbigay ng payo at reaksyon sa ating letter sender na si Carmen. Alam nyo, minsan talaga napapalagpas natin yung taong dapat sana ay para sa atin. Dahil sa pagiging mapaghanap natin na may masihigit pa until we come to realize na sayang bakit ko pinalampas. Alam mo Carmen, hayaan mo na lang muna si Aero at antayin mo na lang na dumating yung panahon na magkaharap at magkausap kayong dalawa. If you're asking for closure, no use of explaining to him dahil alam mo na rin naman kung ano ang gusto niya at kung ano ang totoo niya ng pagkatao ngayon. Mas mabilis makalimot kung handa kang tanggapin ang mga bagay na hindi talaga nakalaan para sa'yo. And you know what? Kahit ano pang gawin mo, if it's not meant for you, mawawala din ito. Thank you so much, Carmen, for sharing your story with us. At dun po sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G.